Hi mga tol, ulit. So sorry. Bumagsak yung signal ho natin. But anyway, take two. Take two po. Alright. Today is August 15, 2017. I'm Erwin Tulfo. Ito po ay plugging pa lamang po. Plugging po ito para sa program ho natin mamaya. Yung Erwin Tulfo Live doon po sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mamaya po yan 1 to 2. Pero 12 o'clock po lang may newscast po tayo hanggang 1 o'clock yung nationwide news. Okay? And then 1 o'clock to 2 o'clock, tol at mga best, ay yung main program natin na Erwin Tulfo Live. Anyway, kaya po tayo, ito po yung aabangan ho natin, ito po yung pag-uusapan natin mamaya, mga tol and mga best, para mamaya-maya, pag-isipan nyo lang ho, ano po, just ponder on it, just think about it, and weigh. Kasi ho, napansin ko lamang, parang hindi po level ang playing field, mga tol, mga best, naaawa lang ho ako dito po sa kay Vice Mayor Paulo Duterte ng Davao City na yung pangalan ay tuluyan ng nasangkot dito sa shabu smuggling sa Bureau of Customs. Opo. Yung issue ho kasi, sino ba ang may-ari noon at sino ang nagparating? Di ho ba? Yun ho yung issue Nalaman na ho natin na Mark Taguba, yung hinayupak na yon, yung lintik na yon, ang broker, ang nagpalabas. Ngayon, idiniliver po sa bodega ng isa pang demonyo na si Richard Tan, alright? Sa kanya pong bodega nakitaan yung droga. Ewan ko naman paano napasok itong Paulo Duterte. Ang sabi kasi itong bunganga ng putang inang Mark Taguba, ang sinasabi niya, narinig niya raw na nagbibigay daw ng humihingi raw ng lagay ang Paulo Duterte, narinig niya doon sa mga tiga-customs. Rinig niya lang ho naman. Ewan ko naman bakit naman nasabit na ngayon. Itong si Trillanes, nakakita ho ng konting butas, ipinipilit ngayon ni Trillanes na kay Paulo Duterte, yung droga na yan, may kinalaman yung bata. Diyos ko po. Tignan ho ninyo tignan ho ninyo. Pinipilit ni Trillanes na yung batang Duterte parang gusto niyang sabihin kay Paulo Duterte yung droga. Samantalang sinabi na lang lintik na Taguba, narinig niya lang na binibigyan daw ng lingguhang tara. Tara po is lagay. Humingi daw ng tara o lagay yung Vice Mayor ng Davao. Wala nga po siyang binanggit na Paulo Duterte. Ano po? Wala rin siya binanggit. Anong sinabi niya? Hearsay, narinig niya. Alright? Entonces, chismis. Ewan ko naman kung saan naman napulot ni Senador Iho de Puto Trillanes na itong Paulo Duterte ang may-ari ng droga. Pinipilit ho kasi. Ano? Kasi sinasabi niya, alright? When in fact, it is not Wala naman ho talagang ebidensya. The President already said, kapag napatunayan mo na may kinalaman ng anak ko dyan, ako ay magre-resign. That's what Mr. President Duterte said, alright? Ito ho yung problema. Kaya kung nabanggit, kaya sinasabi, pag-isipan lang ho ninyo from now until 1 o'clock bago tayo magprograma. Kasi may nakapagsabi po sa akin, pansinin ho ninyo, halos magkasabay po lumabas yung sa Bureau of Customs at saka yung kay COMELEC Chairman Bautista, yung pagtanggap umano ni Bautista ng limpak-limpak na salapi na ayon po sa ilang sources galing daw sa isang political group, alright? Para manalo yung isang political group, para manalo sila nung halalan. Unfortunately, alam niyo naman siguro, everybody knows now na kung sino yung political group na yon na may limpak-limpak na salapi. Alam na ho natin, ano po, hindi po nila nakuha yung pagka-presidente, pero nakuha nila yung vice, tapos pumasok ang majority sa kanila sa Senado, di ho ba? Ito po yung tinitignan ngayon, Sabi po ng aking informante, papunta na ho doon yung investigasyon, may iimbestigahan ito. Ngayon, baka sumabit, ang kinakabahan daw yung isang grupo dyan, baka pumiyok itong lintik na Andres Bautista at sabihin, oo, tumanggap ako para ganito, para manalo sa ganon.
Eh ngayon, may mga agam-agam ang kababayan ho natin eh. May sinasabi yung mga kababayan natin na baka naman talaga, totoo ito, nagkaroon ng dayaan. Tanungin nyo yung mga kababayan ho natin. Kahapon pa sinasabi nila, they believe na nagkaroon ng dayaan. Eh ngayon, pumasok ngayon itong misis ni Chairman Bautista at sinabi, yung kanyang asawa, may inuwing pera bago maghalalan. Eh saan galing yung halalan, yung pera? Ito ngayon, may iimbestigahan si Bautista. Pansinin lang po ninyo, tol, mga bes, na kasabay po nito yung investigasyon nitong customs. Tingnan ho ninyo, parang ang lumalabas, ito sa obserbasyon ko, mga tol, mga bes, obserbasyon ko lang ito, maaring maliho, pero this is my observation. Pagpansinin ho ninyo, ito ang kaso ni Chairman Bautista. Ito naman yung kaso ng customs. Suddenly, medyo, pag napansinin nyo, medyo nakakaangat na ito ng mga nakaraang araw, mabatimbang dahil pinag-uusapan na may dayaan. Suddenly, para mamatay ito, inaangat ito ngayon, itong smuggling sa customs. Itong sinasabi na may kinalaman daw yung anak ng presidente, suddenly, at pinagpipilitan po yan ng isang grupo. Lalong-lalo na ni Senador Antonio Hijo de Puto Trillanes. Sinasabi niya pa sa mga post niya, sinabi niya, nagpakita pa siya ng mga litrato na kasama ni Paulo Duterte, yung Chinese na si Richard Tan, sa mga party, sa mga picture. Naku naman, mga tol, mga bes, pag celebrity ka naman, hindi ho ba magpapalitra? Kagaya ho sa akin. Ang dami po nagpapalitrato, napapadaan. Alam nga ba naman, sabi mo, hindi, excuse me, hindi kita kilala. Siyempre, di ho ba, sir, selfie lang. Ganon din ho yung mama niya, kilala ko yun, kababayan ko ho Pag lumapit sa kanya, Vice, pwede ba magpa-picture? Vice, lalo na ngayon, ay tatay niya presidente, nagpapapicture. Yung mama is accommodating, kagaya ko. He is very accommodating. Hindi ho siya na, parang mga artista na, naku, hindi na, mamaya na, hindi, bawal Accommodating ho yung mama na yung Paulo Duterte sa mga pictorial na ganon. Pero pinaggigiitan itong Hijo de Puto Trillanes, itong tao na ito, na may kinalaman dahil yung association, pinapakita niya yung litrato, may association daw. Ito, kita ninyo, kasama niya si Richard Tan, ito yung smuggler, kasama ni Paulo Duterte. Sinagot po nung Paulo Duterte, ito po, pinakita rin ni Paulo Duterte, ganun pala ang labanan ngayon. So, may litrato, so barkada mo na, kaibigan mo na, bakit hindi mo tanungin? And that's what Paulo Duterte is telling Trillanes, tanungin mo, kung magbarkada kami, litrato lang yan kasi kung litrato at litrato lang pag-uusapan, makinig ka, Senador Antonio Trillanes, sir, or puto, kung litrato lang pagbabasihan mo, you're associating a person to a crime because of picture, paano naman po ito? Paano naman ho ito? Ito po si Richard, ito po sinong senadora ito? Senadora Ontiveros. Sige nga po, Senador Trillanes, pakipaliwanag. Yan, picture ho yan. Isa pa, alright. Isa pa hong litrato, ito rin ho, mga tol, mga best. Kasi itong sinasabi ni Paulo Duterte, kung litrato at litrato lang pag-uusapan, paano naman ito? Sino naman ito? Richard Tan din po, at saka si Bam Aquino. Sige nga, Senator Trillanes, Senator Puto, tingnan mo. Sino ito? Richard Tan, Bam Aquino. Sige nga. Ito pa, boss. Para baka sabihin mo, Diyos ko po, yan lang. What about this? Sino naman yan? Ay, di po ba si Richard Tan din ito? At saka sino ito? Kiko Pangilinan? Pareho silang nag-attend ng kung ano man yan. Kaya nga, sinasabi po ni Paulo, tinext po ako ni Paulo Duterte, sabi niya, Boss Erwin, wala po akong alam dyan, nagpa-picture lang ho yung Richard Tan. Sabi ko, pare, maraming tinext ko. Paulo, maraming picture
Oo, boss, kasi may mga kaibigan ho yan, ng mga kaibigan ko rin naman. Hindi ko naman alam 24/7 kung ano ginagawa ng mga kaibigan ko. May vice mayor po ako, marami po ako inatenan ng mga party. Alam ho naman nila yan di ho ba? Yan ang sinasabi, okay? Dito yung sinasabi ng vice mayor. Nililihis po kasi ng isang grupo yung issue. When in fact, the issue now, is nagkaroon ba ng dayaan? That is the real issue, mga tol, mga bes. That is the real issue. It's not the issue, suddenly, yung anak ng Pangulo na kontra sa droga, sinasabi may-ari na ng droga. What the fuck, Senator Trillanes? Hijo de puto. Where did you get that fucking idea, man? Ngayon kung sinasabi mo, ito si Duterte, Paulo, kasama si Richard Tan, ito mga picture. Then ano ito mga picture na ito? What about this, Senator Trillanes? What can you say about this? Ano ito mga issue na ito ngayon? What about this? Na ito mga miyembro ng Liberal Party, what the fuck, man? What is this? What is this? Ito. Sige nga, how will you explain this now? Trillanes, how? Ganun lang mo yun How will you explain? Itong tatlo na ito ng mga miyembro ng liberal. Tira ka ng tira, putang inang yan. May kinalaman sa droga yan. I have pictures. Ito yung mga litrato ko. Kasama niya si Richard Tan na yan, na may-ari ng warehouse na nahuli ang droga. Paano ito natin mapapaliwanag ngayon, Trillanes? Explain, hijo de puto. Explain how in the fuck. Anong association na Pangilinan? And I think the good senator should also explain to the public. Bakit? May litrato siya with with Richard Tan. Bam Aquino should also explain, sir. Ano ho ito? Bakit ho ito meron? And also Senator Risa Ontiveros, can you explain, ma'am? Hindi po pwedeng just because of the pictures, associated ka na. Uso po ngayon yung selfie, pwede bang pa-selfie? Ako Wag ko kayo magulat kung isang araw, may magpapakita dyan na criminal o snatcher or holdupper, kapicture ko si Erwin Tulfo, ito inaakbayan ko pa. Hindi po kasi ako tumatanggi sa picture So, Senator Trillanes, hijo de puto, you cannot associate an individual or a person to the crime of that other person. Hindi ibig sabihin, barkada mo na. Ngayon kung sasabihin mo, what about De Lima? Kay De Lima, iba naman yun, Trillanes. De Lima, tinuturo siya mismo na nagpa-picture sa kanya. Oo, nag-usap po kami. Si Espinosa, yung batang Espinosa mismo ang umaamin, nakakilala niya. Magkaibigan sila ni De Lima. True doon sa driver kay Dayan. Iba ho yun Nag-meet talaga sila. Ito kung sasabihin mo, ay sinasabi ni Paulo Duterte, nagpa-picture lang yon. Well, the picture doesn't tell much, Hindi mo pwedeng sabihin, o kagayong sabihin. So, ibig sabihin niya, kasama ni Risa Ontiveros, si Mr. Richard Tan, smuggler na rin si Risa Ontiveros? Or nasa smuggling business na rin si Senator Bam Aquino? Or si Kiko Pangilinan ay nasa smuggling business na rin dahil kasama siya sa picture ni Richard Tan? Naku naman, Senador, boss, fair is fair. What I'm saying here is, fair is fair, di ba? Porque yung mama, wala pong PR group, wala po siyang nirerentahan na PR team, wala po siyang dyaryo, Unlike po dito sa mga kalaban, mga tol, mga bes, meron silang wire service dyan, meron silang TV, may dyaryo sila. Pansinin ho ninyo, yun ang paulit-ulit na lumalabas. What I'm saying is, let's level the playing field, Senator Puto. Let's level the playing field. Hindi naman wala ho Yung vice mayor, wala po siyang PR group Walang sumasalo. Nagsalita yung tatay niya. Hindi sinabi ng tatay niya, walang kasama. Sinabi ng tatay niya, magre-resign ako pag yung anak ko isabit dyan. Pero walang sinabi ang tatay niya, pakinggan mo na, hindi smuggler ang anak ko. He didn't say that. What he said was, magre-resign ako. Di ba, Senator Puto? What the fuck, man?
Sayang, boss eh. Kaya katuloy natitira sa BBC because of this fucking goddamn useless, responsible statement, Senator. Kaya kung sasabihin mo, sir, pagpipilitan mo yung litrato na hawak mo, what about these pictures, Unfair naman din ho ito kay Senator Ontiveros. Then we will conclude na barkada ni Risa Ontiveros si Richard Tan, na alam ni Risa Ontiveros na smuggler si Richard Tan. Then can we conclude, Senador Trillanes, na alam ni Kiko Pangilinan ang trabaho ni Richard Tan, pero nagpa-picture pa rin siya? Then can we conclude na Bam Aquino knows Richard Tan is a smuggler? Bakit pa rin siya nagpa-picture? Ganun ho yun eh, di ba? Yun lang ho yung sinasabi ko, mga tol, mga best. Mamaya pag-uusapan ho natin ito extensively. O abangan ho ninyo mamaya pong 1 to 2 in the afternoon, 7:38 po yan, AM, Radyo Pilipinas. Yan lang ho yung masasabi ko. Yun na nga, bubble stinkers eh. Rosaldoy, I agree with you, TOSP, Eugene Laumok, Almira Mejano, yun na nga eh, Abby Gakusa po sila, thanks for joining, Abby. Jeff Teodoro, kaya nga mga tol, mga bes eh, tira kayo ng tira, sa akin lang, let's pause, let's give it a thought, pag-isipan lang ho natin ngayon hanggang mamayang alauna, kayo na ho mag-decide. Lumalabas ho kasi base po sa aking observation, yung Paulo Duterte ginagamit ngayon as diversion, ginagamit na panakip butas para sa isang mas malaking istorya. Anong malaking istorya? Malaking istorya, mga tol, mga bes, mukhang may dayaan nung nakaraang halalan. Mukhang nagkaaregluhan, may inareglo na tao. Ito ang dapat imbestigahan ng Kongreso at Senado. Kasi, pag naimbestigahan na ito, baka pag mukat-mukat natin, siyempre, iba na ho, busy natin. Yung mga senador natin, baka iba na yung lined up. Dapat ho ito ang tignan. Hindi yung pagpipilitan ngayon ng grupo, itong anak ng presidente, sabit sa droga. Wala pong sinabi si Taguba. Ang sinabi lang na Taguba, narinig niya, yung ugok na Taguba rin, narinig niya sa customs na nagbibigay daw yung mga tiga-customs ng pera kay Duterte. Diyos ko po, ng tara. Kahit sino naman po, di ba? Nababalita naman yung ginagamit ang pangalan ng ganito, ginagamit ang pangalan ng ganon. Uso ho yan eh. Kahit kami ho na ilang beses kami na biktima yan eh. Mga taga-titri kami. Magpadala, ganito ganon, magpadala ka ng pera, ganito ganyan. Uso ho yan. Alright? Mga hearsay. Sinabi na nga mismo ni Taguba, hearsay. Pero hindi, pinatulan pa rin ni Senador Trillanes. Diyos ko po naman, ewan ko. Mamaya po, pag-uusapan po natin itong issue na ito, Mamaya pong 1 o'clock sa Erwin Tulfo Live, dito po sa 7:38 AM, sa Radyo Pilipinas. Pag-usapan ho natin yan extensively. Tama ka, Katsiva, parang dinadivert nila. May issue tayo ngayon eh. Mukhang may dayaan o nakaraang halalan kasi may nagsalita. Yung asawa mismo ng COMELEC chairman nagsabi, tumanggap ang asawa niya nung halalan ng pera. Okay? So merong testigo at kailangang imbestigahan. At may grupo ngayon na gumagalaw, nililihis yung issue. Ang inuupakan ngayon, yung anak ng presidente na nanahimik, yung Paulo Duterte. Ang pinipilit na sa kanya yung droga, yung shabu. Anak ng puta naman. Paano naman nangyari yun? Wala namang sinabi na sa kanya may-ari. Suddenly, here comes Trillanes, pinagpipilitan na pag-aari ni Duterte, nasabit si Duterte, Paulo Duterte sa droga. Then, kung sabit siya, paano po ito, sir? Ito mga litrato na ito, paano po ito? Paano po ito? Kung ipapatawag po sa Senate hearing, ipatawag nyo rin po ito mga ito, di ba? Para fair ho, di ba? Para level ang playing field. Ipatawag nyo rin ho ito ng Blue Ribbon. Patawag nyo rin ho ito sa Blue Ribbon. Ano po? Patawag nyo rin ito mamang ito sa Blue Ribbon. Ganun lang ho ka, simple ho yun. What we want is fair, di ba? Fair is fair, Senator
Senator Puto Trillanes, fair is fair, sir. Di ba? Eh kung titira kayo ng tira, yung tao hindi nagsasalita sa Facebook lang. Sa Facebook ko sumasagot. Bes, ako sasagot para sa kanya. Aminin ko, magkababayan kami. Magkababayan kami ng Vice Mayor na yan. Pareho kaming taga Davao. And it is just right na pagtatanggol yung kababayan ko. Di ba? Eh kagaya mo ikaw, Trillanes, pagtanggol mo si Laila de Lima dahil kababayan mo. Pagtanggol mo si Leni Robredo, it's normal, di ba? Eh ako, kababayan ko ito, okay? Kaya sinasabi niya, tinanong ko Vice, totoo ba ito? Itong litrato, sinasabi ni Trillanes, ito po, pinadala niya rin sa akin, pinost sa Facebook, sabi niya, Sir, ano ho ito? Dapat ipatawag din nila ito. Dapat ipatawag rin nila siya. Dapat ipatawag din ni Trillanes ito para tanungin sila kung anong kinalaman nila. And sasabihin sigurado, nagpalitrato lang yan. Ganoon din po sasabihin ko, sir. Hindi porket sabihin na kasama ko sa litrato, smuggler na ako. Celebrity din ako in my own right as a vice mayor. Marami po nagpapalitrato. Pag pumunta nga ako ng palengke, hinahabol ako ng mga tao. Vice, palitrato ta. Vice, selfie ta. Kahit ho ako Siguro, Trillanes, wala nagpapaselfie sa yung mokong ka. Kaya ganoon, hindi mo ramdam. Hindi mo nararamdaman. Wala siguro, sir, kung wala nagpapaselfie sa'yo, Senator, kasi nabubuisit yung mga tao. Kaya wala nagpapaselfie sa'yo. Celebrity ka nga, official ka, pero wala nagpapaselfie sa'yo. Ibig sabihin noon, infamous ka. Hindi ka sikat sa kanila, nabubuisit sila sa pagmumukha mo. Hindi mo maramdaman Pero pag mahal ka ng tao, pag gusto ka, Senator Puto Trillanes, lalapit sila, Sir, pa-selfie naman Sir, pakuha naman tayo Sir, smile ka naman Oo, ganun ho yun. Kagaya din ito. Sigurado ko sinabi nitong inchik na ito, Senadora, pwede po ba magpa-picture? Senator, pwede po ba magpa-picture? Senator Bam, pwede ba ako magpa-picture? Kasi kung pagpipilitan mo si Senator Puto na smuggler yung vice mayor namin sa Davao, paano naman ho ito? Itong tatlo na ito, na wala namang kinalaban sa operasyon ni Richard Tan, sasabihin mo ngayon, di ba? Diyos ko po naman, Sen, use your fact. Hindi pa ba nadala, Tinawag ka na bobo ng BBC, tira ka pa rin ng tira, basta makasatsa. Ewan ko. But anyway, tol mga best, mamaya na lang po. We'll talk about this extensively sa programa ko po sa 7:38 AM Radyo Pilipinas po. Alauna po yan ng hapon. Pero mag-umpisa po tayo, alas 12 para po sa live nationwide news po namin. Yan lamang po mga tol, mga best. Pag-uusapan din ho natin mamaya, isa pa po lang issue Yung Department of Agriculture daw, pumalpak. Kasi daw yung announcement, sabi may bird flu. Wala naman daw bird flu. Ako, yari naman ho si Secretary Pinyon. Mamaya ho yan, pag-uusapan ho natin lahat ng issue nito. Kaya tutok lamang ho mamaya sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Well, have a nice day. I'll see you po later. Bye! Thanks, Roselyn Pisquisa, for tuning in. Alma Vilela, Maya Bohols, Roy Rukaya Ibrahim, thank you. DJ Dilena, Josie Hila, thank you. Irma Servanya, mamaya po, mamaya. Bye!